At binuksan na nga ni Chu Ziyu ang pintuan ng silid ng kanyang master, saad pa niya kay Meng Dai na pumunta daw siya dito upang humingi ng lesson sa kanyang master, samantalang si Meng Dai naman ay makikita na naiinis ng kanyang nakita ang kanyang manyakol na disciple. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na pumunta daw ba ito dito upang akitin lang daw siya dahil nalaman niya na pumunta siya dito. Sabay itiniklop ni Meng Dai ang kanyang binabasa na libro na naiinis niyang sinabihan si Chu Ziyu na wala naman daw tao ang naghihintay sa kanya dito. At agad na naglakad si Meng Dai upang kanyang lapitan si Chu Ziyu. At nang nakarating na ito sa kinatatayuan ni Chu Ziyu ay wala naman itong sinayang na oras dahil agad niyang inamoy-amoy ang damit ng ating manyakol na bida. Pinapawisan naman si Chu Ziyu dahil naiinis siyang tinanong ng kanyang selosa na master na kung nagkamabutihan na daw ba sila ni Luo Qingyu. Talagang naglaan pa daw ito ng isang araw para lang sa babae na yun. Huwag na daw itong magsinungaling sa kanya dahil naamoy niya mismo ang amoy ni Luo Qingyu sa kanyang damit. Nakangiti naman na hinawakan ni Chu Ziyu ang katawan ng kanyang selosa na master dahil sinamahan lang naman daw niya si Luo Qingyu upang humingi ng iilan na payo sa kanya. Hindi naman naniwala si Meng Dai sa mga dahilan ng ating bida dahil sila lang naman daw dalawa ni Luo Qingyu ang nakakaalam kung anong lesson ang kanilang ginawa kanina. At hinawakan na nga ni Chu Ziyu ang kamay ng kanyang selosa na master upang hindi na ito magalit sa kanya. Sinabi pa niya kay Meng Dai na pumunta daw siya dito sa silid ng kanyang master upang samahan siya dito buong gabi, dahil kinabukasan ay magpapaalam siya sa kanya dahil maglalakbay muna siya papunta doon sa Tianyuan City. Nang narinig ni Meng Dai na pupunta si Chu Ziyu doon sa Tianyuan City ay halata sa mukha nito na masyadong nag-alala sa kanyang manyakol na disciple. Tinanong pa niya si Chu Ziyu na kung bakit naman daw ito pupunta doon, baka hindi na daw siya makabalik dito sa Taisu Holy Ground, dahil ang parehas na mga barbarian at ang uri ng mga halimaw ay gustong mapatay siya. Nakangiti naman na hinawakan ni Chu Ziyu ang mukha ni Meng Dai na kanya itong pinahinahon dahil huwag na daw itong mag-alala sa kanya. Ngunit napasigaw naman si Chu Ziyu dahil biglang kinagat ni Meng Dai ang kanyang isang daliri. Sinabi pa sa kanya ni Meng Dai na gusto daw niyang mamatay ang kanyang manyakol na disciple doon sa labas. At naiinis na tinanong ni Meng Dai si Chu Ziyu na sabihin daw niya ang totoo sa kanya kung ano ang mga binabalak nito. Pinapawisan naman si Chu Ziyu na kanyang sinagot ang katanungan sa kanya ng kanyang selosa na master, na ang kanya lang naman daw layunin ay hindi para sa karanasan, kung hindi para sa bangkay na Primordial Sacred Constitution, pero huwag daw itong mag-alala dahil sinisiguro naman daw niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Nanginginig naman si Chu Ziyu dahil hinawakan ng mahigpit ni Meng Dai ang kanyang damit na kanya itong tinanong kung sino naman daw ang kanyang kasama doon, ang babae daw ba na yun na si Luo Qingyu. Ayon naman ni Chu Ziyu na kaya lang naman daw niya sinama doon si Luo Qingyu dahil isa siyang pseudo-emperor, at kapag kasama daw niya siya doon walang sino man na mga nilalang ang pwede na makapanakit sa kanya doon sa Tianyuan City. Pinapawisan naman si Chu Ziyu na kanyang tiningnan ng kanyang selosa na master dahil noong nalaman niya na kasama ng ating bida doon si Luo Qingyu ay naging malungkot ang mukha nito. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanyang selosa na master na hindi na daw kailangan na sisihin ng kanyang master na hindi niya siya kayang protektahan doon. Ang tunay naman daw na lalaki ay hindi hahayaan ng kanyang babae na magpakamatay para lang sa kanya. Ang kinakailangan lang daw nito ay manatili dito at panatilihin ang kanyang kagandahan at bigyan siya ng mga anak. Pakipot naman na pinaalis ni Meng Dai ang kanyang manyakol na disciple, sambit pa niya kay Chu Ziyu na hindi naman daw niya binabalak na protektahan siya doon, huwag daw itong managinip ng gising. Makikita naman na nilambing ng matamis na mga salita ng ating manyakol na bida si Meng Dai, sinabi pa niya kay Meng Dai na masyado na daw silang late, paano na lang daw kaya nasimulan na nila ang kanilang madalas na ginagawa sa ganito kaganda at tahimik na gabi. Makalipas ang ilang sandali ay wala nang sinayang ang ating manyakol na bida dahil dali-dali niyang pinahigis si Meng Dai upang kanya na naman itong diligan bago siya umalis kinabukasan. Makikita naman sa mukha ni Meng Dai na masyadong nasarapan sa ginawa sa kanya ng ating manyakol na bida at halata sa mukha nito na parang ayaw niyang matapos ang ganito kaganda na gabi, kasama ang ating manyakol na bida. At dako naman tayo sa Tianyuan City, dito makikita ang mahabang Great Wall na nagsisilbi na pader ng mga tao at ng mga halimaw. At makikita din dito si Chu Ziyu kasama si Luo Qingyu na naglalakad upang pumasok sa malaking gate na binabantayan ng mga kawal sa lugar. Nagbigay naman ng paggalang ang lalaki sa harapan ni Chu Ziyu at ni Luo Qingyu na kanyang tinanong ang ating bida na gusto daw niyang malaman kung siya daw ba ang Taisu Holy Son. Ang lalaki pala na ito ay isa sa Jiangxi General Army, 3rd Legion of 4th Camp na si Captain Zhang Tai.
Hindi naman tinanggi ng ating bida sa mga nakabantay ang kanyang pagkakilanlan dahil tama daw sila, siya daw ang Taisu Holy Son. Sinabi pa sa ating bida ni Captain Zhang Tai na alam daw ng kanilang General Jiang Qi na pupunta dito sa Yuan City ang Taisu Holy Son, siya daw ay binigyan ng utos na dalhin daw sa kanya ang Taisu Holy Son, sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa mga sinabi sa kanya ni Captain Zhang Tai. At natuon naman ang pansin ni Captain Zhang Tai kay Luo Qingyu na kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung sino din daw itong kasama ng Taisu Holy Son, agad din naman pinakilala ng ating bida ang pagkakilanlan ni Luo Qingyu dahil ito daw ang kanyang asawa, at ang kanyang pangalan ay si Yu Qingxi. Dahil nalaman ng mga bantay na ang kasama pala ng Holy Son ay ang kanyang asawa ay agad na inutusan ni Captain Zhang Tai ang mga kawal na buksan na daw nila ang gate, saad pa ni Captain Zhang Tai sa kanila Chu Ziyu, napakiusap daw sumunod ito sa kanya na pumunta doon sa 3rd Legion Camp. Habang naglalakad papasok si Captain Zhang Tai ay sa kanya naman likod ay nagtanong si Luo Qingyu kay Chu Ziyu na kung bakit iniba daw ni Chu Ziyu ang kanyang pangalan, nakangiti naman na sumagot si Chu Ziyu sa katanungan sa kanya ni Luo Qingyu na kaya lang naman daw niya ito ginawa dahil gusto daw niya silang paglaruan. Nagulat naman si Luo Qingyu dahil umarte ang ating bida na ginagabayan niya siya papasok sa loob ng gate. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa isang malaking gusali, at sumisigaw naman si Captain Zhang Tai na nandito na daw ang Taisu Holy Son kasama ang kanyang asawa, at habang patuloy na umaarte ang ating bida na masyadong nag-alala sa kanyang asawa na si Luo Qingyu, ay malakas pa niyang sinabihan ang kanyang asawa na maghintay lang daw muna ito dito sa labas, sisiga na lang daw siya kapag mayroong masamang mangyari sa kanya doon sa loob. At nang nakapasok na si Chu Ziyu sa loob ay makikita naman ng isang babae na kanyang binabati si Chu Ziyu dahil sa wakas daw ay nandito na siya. Sinabi pa ng babae kay Chu Ziyu habang kanyang hinawakan ang dibdib nito na ito pa daw ang unang beses na nakita niya siya, at mayroon daw siyang mga kwento na narinig patungkol sa kanya. At ngayon nakita daw niya siya ng personal ay dito niya napagtanto na hindi naman daw siya masama. Ang babae pala na ito ay si Jiang Qi. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na nandito daw siya upang sanayin ang kanyang sarili at nais din daw niya na makipag-ugnayan sa kanyang senior. Natuwa naman si Jiang Qi sa tugon sa kanya ni Chu Ziyu at ito ay napangiti dahil masyado daw itong magalang, ngunit wala pa daw ni isa na nanggaling sa Taisu Holy Ground na kanyang nakasama dito sa kanyang kampo, bakit hindi na lang daw niya ilagay ang kanyang pangalan sa ilalim ng kanyang legion, at huwag daw itong mag-alala dahil hindi naman daw niya siya pipigilan sa kanyang mga gustong gawin. Nakangiti naman na pinasangayonan ni Chu Ziyu ang mga minungkahi sa kanya ni Jiang Qi dahil yun naman daw talaga ang kanyang layunin dito, habang si Jiang Qi naman ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa mukha ng ating manyakol na bida. Sabay mayroong ipinalabas na isang bagay si Jiang Qi, sinabi pa niya kay Chu Ziyu na ito daw ay isang plate, simula daw ngayon siya na ang kanyang pangatlong legion. At nang hinawakan na ni Chu Ziyu ang plate ay agad naman pinakita ng kanyang system ang nilalaman nito. Ang pangalan ay si Chu Ziyu, ang kanyang trabaho ay isang sundalo, ang kasapi ay ang legion, ang kontribusyon ay 0. Pinaliwanag pa ni Jiang Qi kay Chu Ziyu na sayang daw talaga kung dumating lang daw ito ng maaga, at kanyang nilagay dito ang kanyang pangalan ay nagkaroon na daw sana ito ng maraming mga puntos sa pamamagitan ng pagpatay niya sa maraming bilang na mga halimaw doon sa lihim na kaharian. Dinagdag pa ni Jiang Qi habang kanyang inaakit ang ating manyakol na bida na maari daw niyang ipalit ang kanyang mga puntos sa maraming mga magagandang bagay, at tutal nandito na daw ang Holy Son sa kanilang lugar, paano na lang daw kaya na sumunod ito sa kanya upang kanyang tingnan ang kanilang trophy hall. At nang nakarating na sila Chu Ziyu sa trophy hall ay masyado namang namangha si Chu Ziyu sa kanyang nakita dahil nakita niya ang iba-ibang uri ng mga kagamitan, at kanya na lang nasabi habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa kanyang itaas na sayang daw talaga kung maaga lang daw sana siya na pumunta dito, ang mga puntos sana ay pwede niyang ipalit sa mga maraming magagandang mga kagamitan. Nag-notice naman sa kanya ang kanyang system, sinabi pa nito na kinakailangan daw niyang pumatay ng isang halimaw na nasa yugto na ng consciousness stage. Makakuha daw siya ng isang puntos kapag siya ay makapatay ng halimaw na nasa yugto ng Divine Bridge Stage at 5 puntos kapag siya ay nakapatay ng halimaw na tumuntong nasa Other Shore Stage. Kapag siya daw ay makapatay ng halimaw na nasa antas ng Dao Palace Stage ay makakatanggap siya ng 50 puntos, at kapag makapatay daw siya ng halimaw na nasa antas na ng Saint King Stage ay makakakuha siya ng 5 billion points. Kung siya daw ay nakapatay ng halimaw na nasa antas ng Pseudo Emperor Stage ay makakakuha siya ng 500 billion points.
At habang seryoso na tinitingnan ni Chu Ziyu ang system ay nagsalita naman sa kanya si Jiang Qi na ang kanya daw mga nakikita ngayon ay ang pangunahin na batas kung paano makakakuha ng mga puntos. Makalipas ang 1 oras dito makikita ang ating bida kasama si Luo Qingyu na naglalakad sa gitna ng bundok. Nagtanong naman si Luo Qingyu kay Chu Ziyu na kung balak daw ba nito na makakuha ng maraming puntos dito. Hindi naman tinanggihan ni Chu Ziyu ang tanong sa kanya ni Luo Qingyu dahil bakit naman daw niya tatanggihan ang kanyang mga makukuha na mga benepisyo. At sa kanya naman isip-isip ay masyado itong natuwa dahil bukod pa daw sa pagkuha ng bato na espiritu, ay maaari din niyang palakihin ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Sa pamamagitan daw na yun ay pwede niyang palitan ng mga puntos ang kanyang mga mapapatay na halimaw, para daw siyang nakahuli ng 3 ibon sa isa lang na bato. Sa kabilang banda, pinakita sa eksena ang teritoryo ng mga halimaw sa tapat ng Tushan Ancient Tree. Pinakita din dito ang isang babae na fox na nakaluhod sa kanyang master na isa ding fox. Sinabi pa ng babae sa kanyang master Yu na nakatanggap daw sila ng impormasyon na ang Taisu Holy Sun ay nagpakita sa larangan ng labanan doon sa Tianyuan City. Natatawa naman ang babae na fox nang kanyang narinig ang ibinigay na ulat sa kanya dahil naglakas pa daw na loob ang lalaki na yun na pumunta doon sa Tianyuan City matapos niyang pumatay ng maraming great saints na mga halimaw. Ang babae pala na fox na ito ay si Tu Shanyu, at hindi maalis ang pagkasabik ni Tu Shanyu na kanyang makita ang ating bida dahil ito daw ay masyadong interesante. Sabay nagtanong ito sa kanyang alagad na mayroon daw bang mga kasama ang Taisu Holy Sun na kanyang mga tagapagtanggol. Sumagot naman sa kanya ang kanyang alagad na mayroon daw kasama ang Holy Sun na isa lang na babae at ito ay nasa antas lamang ng Lesser Saint. Natuwa naman si Tu Shanyu sa kanyang nalaman na impormasyon, at kanyang inutusan ang kanyang alagad na pwede na daw itong umalis, at sa isip-isip naman ito na palagi daw niyang naririnig ang kanyang kapatid na ang pagkatao daw ni Chu Ziyu ay walang kabuluhan. Ngunit sa hindi daw inaasahan naglakas pa daw na loob si Chu Ziyu na pumunta sa Tianyuan City na wala man lang sapat na tagapagtanggol. Makalipas ang ilang sandali natuon naman ang kanyang pansin dahil biglang dumating sa kanyang kinaroroonan si Qingzu. Sinabi pa sa kanya ni Qingzu na ang kanya daw disciple ay nandito upang makita ang kanyang master. At sabay ikinwento ni Qingzu sa kanyang master ang patungkol kay Chu Ziyu. Sinabi naman ni Tu Shanyu sa kanyang disciple na interesado daw siya sa tao na yun. Pwede daw ba niya siyang samahan upang puntahan ang kanyang tinutukoy? Sumagot naman sa kanya si Qingzu na kapag ang kahilingan daw ng kanyang master ay gabayan niya siya upang tumungo doon ay hindi siya mag-alinlangan na samahan ang kanyang master. At natatawa na lang si Tu Shanyu dahil ang kanya daw kasanayan sa pagkukubli ay napakataas. Kahit ang mga Saint King ay mahihirapan na hanapin siya, ang kanya daw gagawin ngayon ay walang panganib na pagtuklas. Kinakailangan daw niyang tumungo doon upang tingnan kung anong klaseng tao talaga si Chu Ziyu. Samantalang makikita naman sila Chu Ziyu at si Luo Qingyu na patuloy pa rin sa paglalakad sa gitna ng gubat. Nagsalita naman si Luo Qingyu kay Chu Ziyu na kanya na daw nahanap ang tinatagong lugar na kanyang nabanggit sa kanya kanina. Napahinto naman si Chu Ziyu sa kanyang paglalakad na kanyang tinanong si Luo Qingyu na talaga daw ba na kanya nang nahanap ang lugar na yon. Ayon naman ni Luo Qingyu na oo kanya na daw nahanap subalit ang lihim daw na space na yun ay pinoprotektahan ng napakalakas na formation at ito ay makikita lamang kapag sumapit ang blood moon. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanya na kung mayroon pa ba daw ibang paraan upang sapilitan nila itong buksan. Sinabi naman sa kanya ni Luo Qingyu na kanya daw susubukan ngunit hintayin lang daw muna niya siya dito ng iilang oras. At nang nakaalis na si Luo Qingyu ay makikita naman si Chu Ziyu na tahimik na naghihintay sa tabi ng malaking puno at kanyang iniisip, na sa halip maghintay daw siya dito at kanyang sayangin ang kanyang oras paano na lang daw kaya nahahanap na lang siya ng mga halimaw na kanyang patayin. Ngunit naging seryoso naman ang mukha ng ating bida dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaibang aura, sabay tumingin ito sa isang direksyon dahil hindi daw niya inaasahan na may mga grupo ng mga tao at halimaw ang mga naglalaban sa hindi lang kalayuan sa kanya. Kinakailangan daw niyang pumunta doon upang tingnan kung ano ang sitwasyon doon. At nang nakarating na si Chu Ziyu kung saan ang lugar na naglalaban ang mga tao at halimaw, at nakangiti naman ito na kanya silang tinitingnan na naglalaban. Nasabi na lang niya na ang labanan daw dito ng mga tao at ng mga halimaw ay masyadong mainit. Sa gitna naman ng labanan ay makikita ang isang grupo ng mga tao ang masyadong nagulat nang nakita nila na mayroong malakas na atake ang tatama na sa kanila.
Dahil doon kahit pilit na denepensahan ng mga tao ang kanilang mga sarili ay halata pa rin na kanilang iniinda ang atake na tumama sa kanila at napabulwak na lang sila ng mga dugo dahil hindi daw pangkaraniwan itong atake na tumama sa kanila. Sa isa lang na was-iwas ng espada ng halimaw ay makikita sa gitna nilang mga tao at halimaw ay nahati ang lupa, at ang tatlo naman na mga tao ay agad na bumagsak sa lupa na hindi na makagalaw dahil sa kanilang tinanggap na mga pinsala at hinihintay na lang nila ang kanilang kamatayan. Natatawa naman ang isang halimaw na may kagagawan sa pag-atake sa tatlong mga tao, na kanyang sinabihan ang mga tao na huwag daw silang magalit, ang halimaw pala na ito ay si Chi Yuan. Dinagdag pa niya sa tatlong tao na kung kilala daw ba nila si Liu Hongyi, ang babae daw na yun ay palaging nagsisimula ng kaguluhan sa Tianyuan City, kanya daw siyang hinanap kanina ngunit sa hindi niya inaasahan siya ay napunta dito sa lugar, at kanya silang nakita dito. Nang narinig ng ating bida ang pangalan na Liu Hongyi ay naging interesado ang ating bida dahil binanggit ng halimaw ang pangalan ng babae na kanyang unang kasintahan. Dahil doon seryosong bumaba si Chu Ziyu upang tumungo kung saan ang kinaroroonan ng mga halimaw, nagulat naman ang isang halimaw nang nakita niya si Chu Ziyu na kanyang sinabihan ang kanyang mga kasama na mayroon pa daw isang tao sa kanilang likod. Napanganga naman ang halimaw sa kanyang nasaksihan dahil nakita niya si Chu Ziyu sa kanyang harapan na bitbit ang malaking bundok na ang teknik na tinatawag na 36 True Martial Arts na ang Mountain Hagam, upang pang-atake sa kanila, at napasabi na lang ang halimaw na kung sino daw ba itong tao na ito. At walang pag-alinlangan na binagsak ni Chu Ziyu ang malaking bundok sa kinaroroonan ng mga halimaw. Matapos doon ay seryoso na tinanong ni Chu Ziyu ang isang halimaw na nabuhay sa kanyang ginawang atake na magsalita daw ito sa kanyang mga katanungan sa kanya patungkol kay Liu Hongyi, at kung nasaan na daw ba ito ngayon. Takot naman ang halimaw na kanyang sinabihan ng ating bida na ang babae daw na iyon ay natrap sa loob ng Tianyuan City. Naging seryoso naman si Chu Ziyu nang kanyang nalaman na nandoon si Liu Hongyi sa Tianyuan City, dahil kinakailangan daw niyang maglakbay papunta doon sa Tianyuan City matapos niyang makuha ang katawan na banal na primordial, at dalhin niya si Liu Hongyi pabalik sa teritoryo ng mga tao. Ngunit nagulat naman si Chu Ziyu dahil mayroong biglang tumawag sa kanya gamit ang sound transmission sa kanyang likod. Ito pala ay si Cheng Zhu. Sinabi pa sa kanya ni Cheng Zhu habang tinawag niya ang ating bida na Panginoon, na siya lang naman daw ito si Cheng Zhu. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanya na kung bakit daw ito nandito. Sumagot naman sa kanya si Cheng Zhu na pumarito daw siya kasama ang kanyang master, dahil ang kanya daw master ay masyadong interesado sa kanyang Panginoon, sa ngayon daw ito ay naghahanda upang mahanap lang daw ang kanyang Panginoon. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang mga nalaman dahil sakto daw dahil ngayon kanyang iniisip na kung paano siya makalusot doon sa Tianyuan City, at biglang mayroong isang halimaw na Great Saints ang biglang lumitaw sa kanya upang kanyang magamit para makapasok sa Tianyuan City. Makalipas ang ilang sandali nagulat si Cheng Zhu dahil bigla na lang naglaho ang kanyang Panginoon sa kanyang kinaroroonan. Dahil pala naramdaman ni Chu Ziyu na lilitao sa tabi ni Cheng Zhu si Tu Shanyu, sinabi pa ni Tu Shanyu kay Cheng Zhu na sundan daw niya siya upang kanilang puntahan ang kinaroroonan ni Chu Ziyu. Makalipas ang ilang sandali makikita si Chu Ziyu na naglalakad sa gitna ng mga nyebe at kanyang nakatagpo sila Cheng Zhu kasama si Tu Shanyu na nagpapanggap na isa lang ordinaryong tao. Sabay tinawag ni Tu Shanyu ang pansin ng ating bida, sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na nagpapanggap na walang alam, na kung sino daw ba sila bakit daw nila hinaharangan ang kanyang daanan. Umarte naman si Cheng Zhu na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na pakiusap daw tulungan niya ang kanyang sister. Sa isip-isip naman ni Tu Shanyu habang mayroong masamang binabalak kay Chu Ziyu na talaga daw nakahanga-hanga ang kanyang mga plano, kinakailangan lang daw niya na malaman kung sino ang kasama nitong si Chu Ziyu. At kung wala ay kanya itong dadalhin patungo doon sa loob ng Tianyuan City, itong tao daw na Taiso Holy Son na si Chu Ziyu ay maraming naghahanap, natitiyak daw niya na maebenta niya ito sa napakalaking halaga doon sa auction. Umarte naman si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Tu Shanyu na maaari naman daw niya silang tulungan ngunit kinakailangan daw nila munang sabihin sa kanila ang kanilang mga pangalan at pagkakilanlan, pero sa kanya naman isip-isip na itong si Tu Shanyu daw ay masyadong magaling umarte. Pero hindi pa rin daw ito sapat sa harap ng isang tinagurian na Demon Chu. Sumagot naman sa kanya si Tu Shanyu habang umarte na umiiyak na ang kanya daw pangalan ay si Tu Yu at itong kasama naman daw niya na ang kanyang junior sister ay si Tu Zu. Siya daw ay asawa ng sundalo ng Tianyuan City na si Chen Bu, naparito daw siya upang hanapin ang kanyang asawa dahil 2 buwan na itong nawawala at masyado na daw siyang nag-alala kung ano na ang lagay ng kanyang asawa.
Ngunit sa kasamaan na palad ay hinabol sila ng mga halimaw sa kasagsagan ng kanilang paghahanap. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanya na kung ano na daw bang antas ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Pero sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na hindi daw lahat ng mga bagay ay maaaring isaalang-alang ng mga pantas, maging itong si Tu Shanyu ay hindi niya nalaman na ang kanyang alagad ay napasailalim na sa kanyang mga kamay. Ayon naman ni Tu Shanyu kay Chu Ziyu na ang antas daw ng halimaw na humahabol sa kanila ay hindi nila matukoy, bagaman kanila daw nasaksihan kung paano nila winasak ang kawalan gamit lang ang kanilang mga kamay. Ayon naman ni Chu Ziyu na marahil daw ang halimaw na humahabol sa kanila ay nasa antas na ng isang great saint. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Tu Shanyu na kung paano naman daw nila na-trigger ang isang great saint sa ganito lang nila kababaw na mga cultivation. Makikita naman sa mukha ni Tu Shanyu na hindi na makasalita sa tanong sa kanya ni Chu Ziyu dahil wala itong naisip na palusot kung ano ang kanyang ibibigay na sagot.